History repeats itself. Yan ang sabi ng karamihan. Maaari daw maulit ng maulit lang ang isang pangyayari at ang isang nakaraan, lalo na kung hindi mo pa natututunan ang leksyon na nais niyang ibahagi sa iyo. Pero paano kung ang isang nakaraan ay naulit pero mas masakit na ang pinagdadaanan? Mas masakit dahil this time, sa'yo na nangyayari ang nangyari noon sa iyong mga magulang. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Becca, 29 years old, at isang single mom na kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Cebu sa isang malaking BPO company. Lumaki ako, Mama Mia, sa pangangalaga ng aking lola. Kasi bunga po ako ng teenage pregnancy. Hindi ko na po nakilala ang aking ama dahil hindi na daw ito nagpakita pa ulit matapos nitong malaman na buntis ang ina ko. Malaki po ang galit ng mama ko sa aking ama, Mama Mia, dahil sa ginawa nitong pag-aabandona sa amin. Kwento pa niya, nang buntika na daw niya akong ipinalaglag noon, mabuti na lamang at nalaman ng aking lola at napigilan siya. Hindi matanggap noon ng mama ko ang pagbubuntis niya. Kaya nung ipinanganak niya ako ay agad din niya akong iniwanan sa lolo at lola ko. Umalis siya, Mama Mia, 1 buwan pa lang matapos niya akong ipinanganak. Pumunta siya ng Davao at doon ay nagsimula siya ng panibago niyang buhay nang hindi ako kasama. Nakapangasawa siya ng isang seaman at ngayon meron na silang 2 anak. Hindi din po ako natanggap ng asawa niya, Mama Mia. Kaya kahit kailanman ay hindi pa ako nakapunta sa kanilang bahay. Tanging sa tawag at video call lang kami nagkakausap ng mama ko. Mama Mia, simula din nang iniwanan niya ako ay hindi na siya nagbigay pa ng kahit na konting sustento para sa akin. Tanging ang lola at lolo ko na lang ang umako ng mga responsibilidad sa pagpapalaki sa akin. Bagamat mahal na mahal ako ng lola at lolo ko, ay nakaramdam pa rin ako ng abandonment dahil sa ginawa sa akin ng aking mga magulang. May puwang sa puso ko na kahit anong pagmamahal ay hindi napupunan. Mama Mia, pakiramdam ko kasi ay hindi ako gusto ng mga magulang ko. Pakiramdam ko, hindi nila nais na mabuhay ako sa mundong ito. Nung high school ako, Mama Mia, ay sinubukan kong itanong sa mama ko ang tungkol sa aking ama. Pero imbes na pag-unawa ang ibigay niya sa akin, ay naggalit pa siya at sinabi sa akin na wag ko na daw hanapin ang walang kwentang lalaking yon. Hindi naintindihan ng mama ko kung bakit gusto kong makilala ang papa ko. Mama Mia, yun ay upang masagot ang lahat ng mga katanungan sa puso at isip ko. Nang sa ganon ay baka sakaling mapunan ang kakulangan na nararamdaman ko sa aking pagkatao. Aaminin ko, Mama Mia, malaki ang naging epekto sa pagkatao ko ang kaalaman na inabandona ako ng sarili kong mga magulang. Lagi kong hinahanap ang approval ng mga tao sa paligid ko. Sa bawat desisyon na ginagawa ko, Mama Mia, ay lagi kong tinitignan kung ano ang reaksyon ng iba. Kahit na ang desisyon na yon ay para naman sa sarili ko. Natatakot kasi akong maramdaman ulit yung ayawan ka katulad na lang ng pang-aayaw sa akin ng aking mga magulang. Kaya yung mga kilos na pinapakita ko sa ibang tao, Mama Mia, ay yung mga kapuri-puri kong katangian.
Nang sa ganon ay wala silang makitang dahilan para hindi nila ako gustuhin. Yung alam kong ikakasira ko sa paningin nila ay pinanatili kong lihim, Mama Mia. Kumbaga, takot na takot ako sa rejection. Gustuhin ko mang itama ay hindi ko magawa dahil lagi akong napapangunahan ng takot na maiwan. Kaya nga kahit ang dami ng red flags ng nakarelasyon kong si June ay pikit mata ko itong tinanggap para lang manatili kaming buo bilang isang pamilya kasama ang aming mga anak. Mama Mia, nagkakilala kami ni June nung kami ay nasa college pa lamang. Hindi kami same ng school pero madalas po ay tumatambay sila ng barkada niya dun sa school ko dahil may mga pinsan siya na doon nag-aaral. Nung time na yon, Mama Mia, ay may iba pa akong karelasyon at yun ay walang iba kundi ang pinsan ni June na si Matt. Mag-aanim na buwan pa lang kami ni Matt nung maipakilala niya sa akin si June. Babe, eto nga pala si June, pinsan ko. June, girlfriend ko si Becca. Pagpapakilala ni Matt sa amin. Hi! Bati ko sabay ngiti. Naging magkasundo naman kaming dalawa ni June, Mama Mia. Medyo tahimik siya, hindi katulad ni Matt. Si June yung tipo ng lalaki na kung hindi mo kikibuin ay hindi rin ito kikibu sa'yo. Unti-unti kaming naging close ni June dahil na din sa madalas naming pagtambay sa boarding house ni Matt sa tuwing wala kaming pasok. Mama Mia, kahit bago pa kami ni Matt noon ay aaminin ko na may nangyayari na sa aming dalawa. Dito kami madalas ni Matt sa boarding house niya dahil ang totoo niyan ay pinagbabawalan pa ako ng lola ko na magka-boyfriend. Nung mag-iisang taon na kami ni Matt, Mama Mia, ay bigla na lang siyang naging busy sa eskwela at sa mga extracurricular activities nito. Kaya napapadalas na si June ang kasama ko sa tuwing wala akong klase. Hindi po kami sa boarding house tumatambay, Mama Mia, kundi sa park. Dahil dito ay mas nagkakilala kami ni June at hindi ko din maiwasan na mahulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko inamin sa kanya or kay Matt ang nararamdaman ko, Mama Mia. Pero may hinala ako na alam na ni June yung nararamdaman ko. Mama Mia, ako kasi ng tao ay all out kung magmahal. Kaya talagang makikita sa mga kilos ko kung ano ang nasa puso ko. Nung na-confirm ko ang feelings ko kay June ay nag-isip ako ng paraan kung papaano ako makikipaghiwalay kay Matt. Hanggang sa mabigyan ako ng chance dahil nung nagkasundo kami ni Matt na mag-date ay hindi ito sumipot. Kaya kinabukasan ay agad ko siyang inaway at hiniling ko sa kanya na makipaghiwalay. Nagulat ako, Mama Mia, dahil hindi siya umalma. Bagkos ay agad siyang pumayag sa aming hiwalayan. Hindi nagtagal, nabalitaan ko na lang na may bago na palang girlfriend itong si Matt. Nung time na yun ay tinatago pa namin ni June ang aming relasyon. Oo, Mama Mia. Hindi pa kami tapos ni Matt ay nagkaroon na kami ng relasyon dalawa ni June. Hindi kasi namin alam kung papaano sasabihin kay Matt at kung papaano niya matatanggap na ang girlfriend niya ay nakipagrelasyon na sa pinsan niya. Ayoko rin naman, Mama Mia, na mag-away silang dalawa ng pinsan niya nang dahil lang sa akin. Pero hindi nagtagal ay nalaman din naman ni Matt ang relasyon namin ni June. As expected, nagalit siya kay June. Kaya naman hindi na sila nag-uusap na tumagal din ng mahigit 1 taon. Mama Mia, nag-umpisa ang relasyon naming dalawa ni June ng maayos. May mga problema pero agad din naman na naayos namin. Pero sa totoo lang, Mama Mia,
Sa tuwing nagkakaaway kami ni June ay madalas ako ang humihingi ng sorry at ako rin ang gumagawa ng paraan para magkabati na kaming dalawa. Madalas na nga akong tuksuhin ng mga kaibigan ko na nakakaalam kung ako daw ba yung lalaki sa relasyon namin. Pero ang katwiran ko ay hindi lang naman kailangan na lalaki ang hihingi ng sorry para maayos ang isang relasyon. Pinagtatawanan lang nila ako, Mama Mia. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ko kay June ay hindi ko na pinapansin ang mga sinasabi nila. Aaminin ko, Mama Mia, mas matindi ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay June kaysa kay Matt noon. Mama Mia, iba yung pagmamahal ko kay June. Hindi ko din alam kung bakit ganon. Siguro dahil si June ay pumapayag sa mga gusto ko. Katulad ng dapat araw-araw kaming magkikita. Kaya si June ay laging pumupunta sa school namin tuwing uwian at madalas ay pumupunta kaming dalawa sa mga park o di kaya naman ay tumatambay kami sa mall at namamasyal lang. Mama Mia, isa sa pinakamalaking pagsubok sa relasyon namin ni June ay nung huminto siya sa kaniyang pag-aaral. Dahil hindi na kinaya ng mga magulang niya na tustusan pa siya. Hindi naman kasi sila mayaman, Mama Mia. Kaya kahit ayaw niya ay napilitan na lang siyang huminto at maghanap na ng trabahong mapapasukan. Dahil college level naman po siya ay madali din po siyang nakahanap ng trabaho sa isang fast food chain. Malaki po ang nasasahod niya dahil masipag siyang mag-OT. Okay lang naman sa akin kahit ang kapalit pa nito ay nababawasan na ang oras ni June para sa aming relasyon. Nung nakagraduate na ako ay agad akong naghanap ng trabaho. At sakto naman dahil na-hired ako sa isang mall bilang cashier. Malayo yung mall sa bahay namin, Mama Mia. Kaya nagdesisyon ako na mag-boarding house na lang at ang hindi alam ng lola ko ay tumuloy ako sa boarding house ni June. Oo, Mama Mia. Nagsama kami ni June sa iisang bubong nang hindi alam ng lola ko o ng mga magulang niya. Medyo maliit lang din kasi ang sahod ko noon, Mama Mia. Kaya hindi talaga kaya kung magre-rent pa ako ng para sa sarili ko. Naging masaya din naman ako sa desisyon ko, Mama Mia, dahil magkasama na kami ulit ni June at hindi na namin problema ang oras. Madalas din dahil nasa iisang bubong na kami ay may nangyayari na sa amin ni June. Dahil sa totoo lang, Mama Mia, pareho kami ni June na mahilig sa sex. Compatible kami sa bagay na yon. At minsan gumagamit kami ng condom bilang protection. Pero may mga oras na naglalambing siya na kung pwede ba ay wag na daw kaming gumamit nun. Mas masarap daw kasi sa pakiramdam yung walang proteksyon, Mama Mia. Yung balat sa balat. Agree naman ako sa sinabi niya. Kaya nung minsan na hindi pa gamit namin ng proteksyon, ay naging madalas na, Mama Mia. Nung pumayag ako na walang proteksyon ay ewan ko ba, Mama Mia, mas naging aktibo siya. Kung dati ay 1 round lang kami sa isang gabi, nung hindi na kami gumagamit ng proteksyon ay umaabot kami hanggang 3 rounds. Hindi pa kasali yung madaling araw, yung kakagising lang namin. Mama Mia, wala naman akong naging reklamo dahil gusto ko din naman yon. Sa totoo lang, masayang masaya ako dahil para kaming mag-asawa ni June. Nung mag-4 na buwan na ako sa trabaho ko sa mall, ay nagdesisyon ako na mag-resign dahil nakahanap ako ng mas magandang oportunidad sa isang kumpanya bilang customer service. Mas malaki yung kinikita ko, Mama Mia. Dahil bukod sa regular na sahod ay may mga incentives pa na ibinibigay ang kumpanya namin. Nung
Nang makaluwag-luwag na kami ni June ay nagdesisyon kami na tatapusin niya yung pag-aaral niya sa kursong education. Sakto naman Mama Mia dahil hindi naman ako obligado na tumulong o magbigay sa lola at lolo ko. Kaya nagpresenta ako kay June na tutustusan ko ang pag-aaral niya para makatapos siya. 2 taon na lang naman ang kulang niya. Kaya sa tingin ko ay kakayanin ko naman para din naman ito sa kinabukasan naming dalawa at ng aming future family. Mama Mia, walang pagdadalawang isip na pumayag naman si June dahil matagal na din niyang gustong makabalik sa pag-aaral at matapos ang kanyang kurso. Kaya nung sumunod na pasukan Mama Mia ay agad po siyang nag-enroll at sa awa naman ng Diyos ay nakakuha siya ng magandang schedule. Mama Mia, nagpatuloy kami sa bago naming setup. Nagtatrabaho ako habang si June naman ay nag-aaral. Aaminin ko Mama Mia, nahihiya ako minsan na sabihin sa mga kaibigan at mga kakilala namin na ako yung nagpapaaral sa kanya. Ayoko kasing ma-judge na para bang naging isang sugar mommy na ako. Alam mo naman kung gaano ka-judgmental ang tao. Ayoko din kasi na mapahiya si June lalo na sa mga kaklase niya. Mama Mia, alam ko naman ang ego ng isang lalaki. Kaya naman hanggat maaari ay tinatago namin ni June ang katotohanan na ako ang tumutustos sa kanyang pag-aaral. Alam mo Mama Mia, mahirap pala ang magpaaral. Lalo na sa tuwing darating na yung exam at madaming kailangang bayaran para makapag-take. Nung unang SEM ay nakakaya pa ng sahod ko. Pero nung mga sumunod ay medyo nahihirapan na ako. Pero hindi ko pinapakita kay June na nahihirapan ako sa sitwasyon. Dumagdag pa Mama Mia nung nalaman ko na mas malaki na yung sahod ko ay panay na po ang paramdam niya sa akin. Kung dati ay minsan lang sa isang buwan, kung ito'y tumawag, ngayon ay halos araw-araw na, lalo na pag sumapit na ang sahuran. Mama Mia, si mama ko po ay alam na niya na sumasahod ako. Kaya naman pati siya Mama Mia ay nangungulit na rin sa akin. Akala ko ay makakaluwag-luwag na ako dahil medyo lumaki ang sahod ko at nagkaroon ng increase sa aming company. Pero ang mama ko naman ang dumagdag sa mga pasanin ko. Lagi po siyang humihingi sa akin. Kesyo hindi pa raw nakakapagpadala ang stepfather ko ng pera kaya walang pambaon ang mga half-siblings ko. Dahil sa kagustuhan kong maramdaman yung pagmamahal at papuri ng aking ina, ay lagi ko siyang pinagbibigyan Mama Mia. Kahit ang totoo ay medyo nagkukulang na rin ako sa budget namin ni June. Ang ganda po kasi ng usapan namin. Mama Mia, maganda ang usapan namin ni Mama kapag pinapadalhan ko siya ng pera. Puno ng mga magagandang salita ang naririnig ko mula sa kanya. Ewan ko ba pero kahit nahihirapan na akong mag-budget dahil sa naging obligasyon ko, ay iba pa rin ang sayang nararamdaman ko. Ang saya dahil inacknowledge na ako ng aking ina. Kaya naging gano'n ang setup ko Mama Mia. Hanggang sa pinakiusapan ako ni June na kung pwede ba daw naming bilhin yung motor ng isa niyang pinsan. Mura na lang daw kasing ibinibenta yung motor. Nasa around 45,000 na lang. Hindi ako makatanggi sa gusto ng boyfriend ko Mama Mia. Kaya kahit wala naman akong pera, ay nanghiram ako sa mga kasama ko. Tamang-tama din kasi magde-December na yon, so may bonus na paparating. Sigurado ako na makakabayad ako sa kanila. Iniisip ko na lang din noon na mas maganda na yung motor para kung sakaling wala siyang pasok masusundo niya ako.
Mula nung mabili ko ang motor na yon, Mama Mia, ay mas naging masaya yung relasyon naming dalawa. Dahil tuwing linggo ay nagra-rides kami sa kung saan-saan. We were creating good and happy memories. Nung mag-second sem na, Mama Mia, ay doon na ako nagsimulang makarinig ng mga storya tungkol sa boyfriend kong si June. Nakarating sa akin na may babae daw siya. Sa totoo lang, Mama Mia, noon pa man ay nasabi na sa akin ni Matt na may pagkababaero daw ang pinsan niyang si June. Pero syempre dahil mahal na mahal ko si June, ay pinili kong huwag maniwala sa mga sinasabi ng iba. At nung nakarating nga sa akin ang balita, ay kinumpronta ko naman siya. Ang sabi niya sa akin, Mama Mia, ay hindi daw yun totoo at ako lang daw ang babae sa buhay niya. Dahil mahal ko nga siya, bawat salitang bitawan niya ay pinaniniwalaan ko. Siguro nga, Mama Mia, nabubulagan ako sa sobrang pagmamahal ko para kay June. Pero wala na akong pakialam. Sinabi ko na lang sa sarili ko na ipapakita ko kay June na wala na siyang mahanap pang babae na hihigit sa akin. Ginawa ko ang sinabi ko, Mama Mia. Mas inalagaan ko siya at mas minahal ko siya. Minsan ako pa yung nauunang makauwi mula sa work, kaya ako pa yung naghahanda ng aming hapunan. Ako na din ang naghuhugas ng aming napagkainan habang siya ay hinayaan ko lang na mag-aral. Mama Mia, binigay ko lahat ng best ko para maging maayos ang pagsasama naming dalawa ni June. Hindi ko din nasabi sa iyo, Mama Mia, na mahilig pala ako sa mga mamahaling gamit o yung mga original kumbaga. Kaya nung magkapera ako ng medyo malaki-laki ay kumuha ako ng iPhone. Oo, Mama Mia. Kumuha ako ng iPhone na monthly kong binabayaran at hindi ko iniisip na dagdag gastos lang ito. Para kasi sa akin, Mama Mia, ay deserve ko ang iPhone dahil nagtatrabaho naman ako. Hindi ko na-anticipate, Mama Mia, na mas mahal pala yung tuition niya. Kaya nung dumating yung exam week niya ay kung saan-saan na naman ako nang hiram ng pera para makapagbayad at makapag-exam siya. Umabot na ako sa desperadang move, Mama Mia. Sinanla ko ang ATM ko. Ayoko mang gawin ay wala na akong naging choice. Mama Mia, mas naging mahirap ang sitwasyon namin simula nung masangla ko ang aking ATM. Dahil malaki ang interest, kaya malaki ang nababawas sa sahod ko. Nagtipid na lang ako sa pagkain. Minsan nga, Mama Mia, ay hindi na ako nanananghalian sa office. Tawagin niyo na akong tanga pero ginusto ko kasing mapatapos siya. Ang iniisip ko na lang ay malaki naman yung matatanggap ko tuwing December, kaya magtitiis na lang muna ako. At tama naman ako, Mama Mia. Dahil nung sumapit ang December ay nabayaran ko na agad yung mga utang ko at nakuha ko na ulit ang ATM ko. Yun nga lang, halos wala ng perang natira sa akin kahit malaki ang natanggap ko mula sa aming kumpanya. Ang akala ko, Mama Mia, ay dun na magtatapos yung problema ko. Pero, ilang buwan na akong hindi dinadatnan. Nasabi ko na din ito kay June at ang sabi naman niya ay baka delayed lang daw ako. Makalipas ang 2 buwan na wala pa rin ay nagdesisyon na akong mag-take ng pregnancy test. Sobrang iyak ko noon, Mama Mia, dahil iniisip ko pa lang yung gastos ay hindi na ako mapakali. Dali-dali kong sinabi kay June yung resulta. Binigyan niya ako ng assurance na kakayanin namin ang lahat dahil magkasama kami. Ilang araw din akong umiiyak bago ko matanggap na buntis nga ako.
Nag-usap kaming dalawa ni June noon na paano ang magiging setup namin. Ang sabi niya ay hihinto na lang daw muna siya sa kaniyang pag-aaral. Pero dahil nasasayangan ako, Mama Mia, kasi 1 taon na lang ang kulang ay makakagraduate na siya. Kaya sinabi ko sa kanya na ako na lang muna ang bahala. Ipagpatuloy na lang muna niya yung kurso niya. Sa totoo lang, Mama Mia, ay mas nahirapan nga ako. Madami kasing binibigay ng mga vitamins yung OB para sa pagbubuntis ko. Aaminin ko, Mama Mia, na halos lahat ng vitamins na yon ay hindi ko naman binili dahil hindi ko kaya sa budget. Hindi naman masela ng pagbubuntis ko kaya walang naging problema kahit hindi ko binili yung mga nireseta sa aking vitamins ng doktor. Pero yun ang akala ko. Dahil isang araw, Mama Mia, nag-text sa akin si June na malilate daw siya ng uwi dahil mag-chill daw muna sila ng mga kaibigan niya. Hindi ko napigilan ng magalit dahil alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang pag-chill na yon ay mag-iinom sila. Pero kahit galit ako, Mama Mia, ay pinayagan ko pa din si June dahil ang akala ko ay sila-sila lang magbabarkada. Kahit 9:00 na ng gabi, Mama Mia, ay pinuntahan ko kung nasaan sila. Nakikita ko kasi sa Facebook ng classmate niya na may kasama silang babae. Ewan ko ba, Mama Mia, pero nung nagbuntis ako ay mas naging selosa ako. Nang makarating ako doon sa kung saan sila nag-chill, ay saktong-sakto ang nakita ko. May nakadikit kay June na isang babae. Halos magkapalit na nga sila ng mukha dahil sa sobrang dikit. Hindi ko napigil ang sarili ko, Mama Mia, at agad kong sinabunutan yung babae. Agad namang pumagitna sa amin si June. Hinila niya ako palabas. "Ano ba, Becca? Nakakahiya ka. Kaklase ko yun," pasigaw niyang sabi sa akin. "At ako pa talaga ang mahihiya? Baka nakakalimutan mong buntis ako." Balik ko sa kanya. "Napakamalisyosa mong babae. Hindi ko na matiis yung walang dahilan mong pagsiselos." Ang sabi niya sa akin, Mama Mia. Nasaktan ako sa mga sinabi ni June. Kasi bakit parang ako yung may kasalanan? Bakit parang kasalanan ko na naggalit ako sa kanya dahil may iba siyang kadikit na babae sa isang inuman habang ako ay nag-iisa sa aming boarding house? Bakit parang ako dapat ang mag-adjust? Niyaya ko na siyang umuwi noon pero hindi siya sumama sa akin. Ganyan kasi si June kapag galit, Mama Mia. Wala siyang pakialam sa mundo. Dahil sa inis ko ay umuwi akong mag-isa. Naglakad ako sa madilim na kalsada ng mag-isa habang umiiyak. Sa awa naman ng Diyos ay safe naman akong nakauwi ng boarding house. Isa yun sa pinakamalaki naming away. Umabot ng 1 linggo ang away namin na yun, Mama Mia. At tulad ng dati naming mga away, ako pa rin ang humingi ng tawad at nag-sorry sa kanya. Oo, Mama Mia. Ako pa din ang nagpakumbaba. Ako pa rin ang nag-adjust kahit buntis na ako sa anak niya. Nagalit pa nga sa akin ang mga kaibigan ko kasi bakit daw ako yung nagpakumbaba. Ang sabi ko na lang ay nag-sorry naman din si June sa akin at hindi na daw mauulit. Mama Mia, tinutuon naman niya ang kanyang sinabi sa akin. Ilang buwan na hindi ko na ulit nabalitaan na may babae siya at hindi na din siya lumalabas kasama ang kaniyang mga kaibigan. Pinilit naming ayusin ang aming pagsasama para na rin sa aming magiging anak. Makalipas ang ilang buwan, Mama Mia, ay maayos kong naipanganak ang aking panganay sa isang clinic malapit sa aming boarding house. Nag-breastfeed din ako para makatipid ng gatas. Yun talaga ang dahilan ko, Mama Mia,
Kaya kung ano-ano yung ininom ko para lang lumakas ang produksyon ng gatas ko. Naging masaya ako sa aking pagiging ina, Mama Mia. Kahit pagod na pagod ako dahil sa puyatan, ay iba ang saya kapag nakikita ko ang anak namin. Nagpatuloy pa rin si June sa kanyang pag-aaral. Makalipas ang halos 3 buwan ay bumalik na rin ako sa trabaho. Kayod kalabaw ako, Mama Mia, para makakuha ako ng incentives, pandagdag na rin sa aming mga pangangailangan. Pero aaminin ko sa iyo, Mama Mia, kahit anong kayod kalabaw ko, ay kulang na kulang pa din. Ako na lang kasi ang nag-aakyat ng pera sa aming pamilya. So lahat po sa akin, tulad ng renta ng boarding house, bayad sa bills, pagkain, tapos tuition pa ni June. At ngayon, kailangan din ang pang-diaper ng aming anak. Mama Mia, mangyak-ngyak na ako dahil sa stress. Kasi bukod sa gastos, ay ako pa rin yung kumikilos sa gawaing bahay. Tawagin niyo na akong tanga. Pero kahit anong galit ko, ay pikit mata ko pa ding tinatanggap ang lahat. Si June, Mama Mia, ay nasanay na sa akin. Nasanay na siya sa mga pagrereklamo ko. Siguro iniisip niya na way ko lang yun para ma-release ko ang stress ko. Hanggang sa na-confirm ko na nag-graduate na si June, Mama Mia. Sa wakas, nabunutan na rin ako ng isang malaking tinik. Ang saya ko sa balitang yon, pero agad ding napawi ang saya ko dahil imbis na ako ang dapat isama niya, Mama Mia, bigla na lang sinabi sa akin ni June na ang nanay niya ang isasama niya sa graduation kasi gusto daw nitong makaakyat ng stage. Nasaktan ako, Mama Mia, sa totoo lang. Bakit naman ang nanay niya ang sasama? Gayong ako naman yung nagpakahirap para makapag-aral siya. Sinabi ko kay June yun, Mama Mia, pero wala pa rin akong nagawa dahil ang nanay niya ang nasa guest list niya. Alam mo ba ang worst part, Mama Mia? Yung ako pa ang gumastos para sa mini celebration niya. Ngayon na naiisip ko yun, ay sobrang natatangahan talaga ako sa sarili ko. Matapos siyang makagraduate, Mama Mia, ay hindi din po siya agad nakapagtrabaho. Dahil napagdesisyonan namin na siya muna ang maiiwan sa bahay para siya ang magbantay ng aming anak. Naging ganun nga ang setup naming dalawa. Kahit papaano, nakakaraos naman po kami. Maliban na lang nung time na nagkasakit ang anak namin. Dahil wala akong pera, Mama Mia, ay pinapainom ko na lang siya ng over-the-counter na gamot. Mama Mia, naiiyak ako sa tuwing nasasaktan ang anak ko. Sa tuwing nakikita kong umiiyak ang anak ko ay halos doble ang sakit para sa akin. Kaya nagdesisyon na kami na isugod na ang bata sa ospital nung mapansin namin na parang tumitirik na ang kanyang mata. Sobra-sobrang takot na naramdaman ko noon, Mama Mia. Pagdating namin sa ospital ay madaming test ang ginawa sa kanya. Pati nga MRI ay kinailangang gawin para malaman kung naapektuhan ba ang utak ng anak ko. Dahil sa dami ng test, Mama Mia, ay umabot sa 20,000 pesos ang bill namin sa ospital. Kung saan-saan na naman ako nang hiram ng pera. Buti na lang at may kakilala si June. Mama Mia, gaya ng nakagawian, ang impinambayad namin ay yung natatanggap ko sa tuwing katapusan ng taon. Nagpasalamat na lang ako dahil naging okay naman ang resulta sa lahat ng test na ginawa sa anak ko. Ilang buwan ang dumaan, Mama Mia. Napansin ko na hindi na naman ako dinadatnan. Kinabahan ako, Mama Mia, pero nag-test pa rin ako. At yun nga, positive. Buntis ulit ako, Mama Mia.
Patawarin ako ng Diyos pero napadasal talaga ako na sana ay malaglag ang dinadala ko. Hindi ko kasi alam kung paano ko patutustusan ang lahat. Kung ngayon nga na isa pa ay nagpakahirap na ako. Hirap na ako. Paano na lang kaya kung magiging dalawa na ang mga anak ko? Mama Mia, mabuti na lamang at kinausap ako ni June. Nagdesisyon na kami na panahon na para maghanap siya ng trabaho. Maghahanap na lang kami ng pwedeng magbantay sa mga anak namin. Sa awa ng Diyos, Mama Mia, ay nakapasok naman sa trabaho si June. At ang akala ko talaga, Mama Mia, ay simula na yon na magiging okay na ang aming pamilya. Na magiging okay kami financially. Pero hindi ko alam kung ilang beses pa akong dapat magkamali. Dahil mali na naman ang akala ko. Imbis na kami ng mga anak niya ang susustentuhan niya, ay sa kanyang ina niya binibigay ang lahat ng kanyang sahod. Galit na galit ako, Mama Mia, dahil hindi na niya iniisip ang kalagayan namin. Ang kalagayan ko. Buong pagsasama namin ay ako na lang halos ang gumagastos. Kahit anong gawing paliwanag ko ay hindi niya pa rin maintindihan. Hindi ko alam kung bobo ba siya. Hindi naman siguro dahil nakapagtapos siya ng pag-aaral. Hindi ko naman siya pinagbabawalan na tumulong sa parents niya. Pero bakit naman sa anak niya, Mama Mia, ay hindi siya nagbibigay kahit pang diaper lang? Akala ko sa unang mga buwan lang siya ganyan. Pero nagkamali na naman ako. Dahil mag-iisang taon na yung pangalawa naming anak, ay hindi pa rin siya nagbibigay sa akin ni singkong duling. Mama Mia, isang gabi, bigla na lang nagbalikan lahat ng napagdaanan naming dalawa sa aking alaala. Habang nagtatry akong matulog, Mama Mia, ay bumalik sa akin bigla ang lahat. At napagtanto ko rin kung gaano ako katanga. Tangang-tanga ako sa sarili ko. Ilang beses ko siyang kinausap. Ilang beses ko siyang pinakiusapan pero hindi siya nakikinig sa akin. Ang akala niya siguro, Mama Mia, ay si Superwoman ako. Si Wonder Woman na kaya lahat. Kaya naman hindi ko na natiis ang nararamdaman kong galit. Nilayasan ko siya, Mama Mia. Binitbit ko ang dalawa kong mga anak at bumalik ako sa puder ng lola ko. Nakita ko ang malaking disappointment sa mga mata ng lola ko. Pero tinanggap pa rin niya ako. Pinipilit ako ng lola ko na ayusin namin ang aming pagsasama ni June alang-alang sa mga anak namin. Pero Mama Mia, sa tingin ko ay wala na talagang pag-asang magbabago pa si June. Kaya hindi ko na kayang magpikit mata na lamang sa mga kakulangan niya, sa mga kalokohan niya at sa pagpanggagago niya sa akin. Kinokontak ako ni June, Mama Mia, pero hindi ko na siya sinasagot. Hanggang sa puntahan na niya ako sa office at wala na akong ibang naging choice kundi ang kausapin siya. Ayoko na, June. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na nangyayari sa buhay natin. Alam kong may anak tayo pero ang totoo ay ginagawa ko ito para sa kanila. Dahil ayokong makita nila kung papaano yung ama nila na hindi nagbibigay ng sustento sa kanila. Mahaba kong paliwanag sa kanya. Please naman, Becca. Pangako aayusin ko na to. Gusto mo ng pera? Sige, sayo na lahat ng sahod ko. Pagmamakaawa niya. Siguro, Mama Mia, kung noon niya yun ginawa, ay baka lumundag pa ako sa sobrang tuwa. Pero ang totoo, nung mga panahon na yun, ay wala na akong nararamdaman pa. Tama nga sila, Mama Mia.
Kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, ay darating at darating din ang panahon na mapapagod ka na lang sa sitwasyon niyo. At kapag nangyari yun, wala nang kahit anong bagay ang makakapigil pa upang umalis ka. Kahit ang katotohanan na may mga anak na kayong dalawa. Mama Mia, kahit na anong pakiusap ni June ay hindi na talaga ako bumalik sa kanya. Tinotoo naman niya yung pangako niya na magsusustento siya. Pero hanggang 3 buwan lang. Dahil nung mga simunod ay wala na akong natanggap. Kahit naiinis ako ay hindi ko na siya kinontak, Mama Mia. Nabalitaan ko na lang na panay pala ang sama niya sa kanyang mga barkada. Buti na lang talaga, Mama Mia. Buti na lang at hindi ako nakipagbalikan sa kanya at hindi ako nagpadala sa paiyak-iyak niya. Mama Mia, upang makapag-move on mula sa nangyari sa akin, ay nag-decide ako na lumipat na lang ng Cebu. Nandun din naman yung mga pinsan ko. Dinala ko ang mga anak ko, Mama Mia. Naisip ko na dun na ako magsisimulang muli. Naging mahirap ang unang mga buwan ko pero iniisip ko na kung nakaya ko nga noon, alam ko na mas kakayanin ko ngayon. At hindi naman ako nabigo. Dahil sa tulong ng Diyos, hindi nagtagal, Mama Mia, ay naging stable ako financially. Nabibili ko na yung mga pangangailangan ng aking mga anak. Lumipas pa ang ilang buwan at hindi na talaga nagparamdam pa sa amin si June. Hindi na rin ako nag-try na i-contact siya, Mama Mia. Sa totoo lang, sumubok din naman akong magmahal ulit. Pero sa ilang buwan din po naming magka-date ay naramdaman ko na hindi niya tanggap ang mga anak ko. Mama Mia, gusto kong itigil at gusto kong salungatin ang sinasabi nilang history repeats itself. Kaya naman sa bawat desisyon na ginagawa ko, ay nagdadasal ako sa Diyos na sana maging prioridad ko palagi ang mga anak ko. Dahil ayokong maranasan ng aking mga anak ang naranasan ko noon. Ayokong maramdaman nila ang naramdaman ko noon. Yung damdamin na hindi katanggap. Yung pakiramdam na kahit mga magulang mo ay ayaw sa'yo. Kaya naman agad-agad ko ring tinuldukan ang panliligaw sa akin ng lalaking yun. Kahit na ang totoo ay unti-unti ko rin naman siyang nagugustuhan. At simula nga noon, Mama Mia, ay umiwas muna ako sa mga lalaki. Ifo-focus ko na lang ang aking atensyon at ang aking pagmamahal sa aking mga anak. Kung darating man talaga ang panahon na muli akong iibig, sana'y sa tamang tao na. Sana'y sa isang taong tanggap hindi lang ako at ang buo kong pagkatao, kundi maging ang mga anak ko. Pero sa totoo lang, Mama Mia, hindi na ako naghahanap sa ngayon. Sapat na sa akin ang 2 kong mga anak. Nakikita ko kasi ngayon na unti-unti na akong nakakabangon sa aking pagkakadapa. Na ibibigay ko na yung mga pangangailangan ng aking mga anak, Mama Mia. Sa totoo lang, minsan, hindi ko talaga maiwasang sisihin ang mga magulang ko sa mga naging desisyon ko sa buhay. Dahil kung sana lumaki ako sa mga gabay nila, siguro, Mama Mia, ay mas naging matalino ako sa pagdedesisyon. Siguro hindi ako nakaramdam ng kulang sa pagkatao ko. Siguro hindi ako nanlilimos ng pagmamahal sa isang taong ginagawa lang akong basura at gamit. Pero kahit ganito ang nangyari sa buhay ko ay masaya pa rin ako dahil ngayon ay may 2 na akong prinsipe. Nangako ako sa 2 prinsipeng anghel ko na aalagaan ko sila at gagabayan upang hindi matulad sa akin ang kanilang kapalaran. Mama Mia, hindi na ako naghahanap pa ng lalaki. Sapat na sa akin ang 2 lalaki sa buhay ko, ang aking mga anak.
Wala na rin akong naging balita pa tungkol sa kanilang ama. Pero kung sakasakali na muli kaming magtatagpo, hiling ko sana ay pareho na kaming naghilom sa sakit na naidulot namin sa isa't isa. Alam kong nasaktan ko din siya sa paglayo ko sa mga anak namin sa kanya. Aaminin ko, Mama Mia, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin naman sinasarado ang ideya na baka sakaling magkabalikan kami ni June pagdating ng araw. Kaya kung bibigyan kami ng pagkakataon ng Diyos, dasal ko, Mama Mia, sana dumating yung araw na pareho na kaming handang sumubok ulit. Ngunit kung magmamahal man siya ng iba, hangad ko pa rin ang kanyang kaligayahan. Wala na akong galit sa kanya, Mama Mia. Dahil kung hindi naman dahil sa kanya, ay hindi ako magkakaroon ng dalawang mga anghel sa buhay ko. Mama Mia, sa lahat ng mga kagaya ko na pinagdaanan ng ganitong sitwasyon, ay dasal ko na matagpuan niyo ang lakas ng loob upang umalis sa sitwasyon na yan. At nawa ay mawala ang takot sa puso niyong magsimulang muli. Magdasal lang tayo sa may kapal at patuloy tayong manalig sa Kanya. Ika nga, just do your best and let God do the rest. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang, Becca. Ako po ay lubos na humahanga sa mga katulad ni Becca na mga single parents. Alam ko pong kakaibang tapang ang inyong pinapakita at kakaibang lakas ng loob ang inyong kinukuha para lang harapin ang napakalaking responsibilidad sa pagpapalaki ng mag-isa ng inyong mga anak. Yung dalawang mga magulang nga nahirapan pang magpalaki ng anak, paano pa kaya kung mag-isa ka lang? Pero kahit ano pa man ang inyong pinagdadaanan, tulad nga ng sabi ni Becca, huwag niyong kalimutang palaging kumapit sa Panginoon at hinding-hindi niya kayo pababayaan. Sa mga katulad naman ni Becca na dumadaan ngayon sa isang mapaang-abusong relasyon, ang hiling ko, sana ay magkaroon kayo ng lakas ng loob upang umalis at iwan ang isang masalimuot na relasyon. Lagi niyong iisipin na sa tuwing may anak na kayo, unahin dapat ang kapakanan ng mga anak. At kaya nga tayo nakikipagrelasyon para may katuwang tayo sa buhay. Kung ang taong yan ay nagpapabigat naman sa iyong mga pinagdadaanan, siguro oras na para siya ay iyong kalimutan. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa kwento ni Becca. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Becca, huwag kalimutang i-share sa inyong mga kaibigan at i-like ang video na ito. Huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe at mag-click ng notification bell para updated kayo sa bago nating mga videos. At kung ikaw naman ay bago sa ating YouTube channel, hello po! Magandang pagdating po dito sa ating YouTube channel. Sana maging subscriber din po kayo. Ako po ang inyong Mama Mia.